Buwan mo na kita. Ayan. Hanap ka rin natin. Ayan. Ito, ako'y ala ng nanay. Ito ay nanay ni Ate Rose. Parang nanay ko na rin po siya. Eka nga, pag nakakakita tayo ng mga... ikaw upo rito. Diyan ka lang. Dito ka uupo pa. Ano to, kalabasa? Mainit ba? Mainit? Mainit ba? Ang sarap. Ayan. Ayan, si nanay ko. Ito ay si nanay. Nakakapagsalita ka pa, nay? Pangalan niyo po? Charing. Si Nanay Charing. Ayan, ito ay nanay ni Ate Rose. So, ito ay para ko na rin nanay. Tuwing uuwi kami rito ay napakasipag niya. Siya yung naglalaba, nagluluto, at siya rin yung nagpalaki sa kanyang mga apo. Diba? Lahat ng apo niya ay naalagaan niya. Ganon kasi ang role ng isang magulang. Tayo ay magsisitanda. Siyempre, pag tayo ay nagkaroon ng mga apo, una nating aalagaan ay ang ating mga anak. And then, kapag nagkaapo naman na tayo, yun na ang ating aalagaan din. Parang continuation ang ating pag-aano. Ngayon naman, siyempre, pag ang magulang ang may sakit, ang apo at ang anak naman ang magkaalaga. Dahil ito naman si Ate Rose ay nagtatrabaho, ang kanyang apo ay nagsisipag-aral, yung kanyang panganay na apo ay criminology ang kinukuha. Criminology ba? Police? O IT? Ayan. Tapos yung isa naman ay K-12. K-11 na pala. Ayan. Ayan. Si Nanay Charing ay super sipag nito. Ilan taon ka na, Nay? 20. 20 years old pa lang daw siya. Hindi ka 20, 80? Lahat na sila? 80? 70? 70. Okay na. Ano pa? Hindi ko mga tubig. Lahat na Nanay. sila? Ala pa. Tubig nga na. Tubig. Ayan. Ayan. So, kumain mo na ng tanghalian yun, di? Baso. Dyan na dyan. Maghanap ka. Okay. Oo. Siya naman ay okay naman kung kumain. Siya ay may panlasa. At kami po ay na uwi ng San Antonio de Becia. Ayan, dahil kay Ulysses, ang aking pinsan at Tito Rolly na nag-birthday. Kaso nasira nga yung aming sasakyan, kaya stranded muna kami ng 1 day dito sa San Antonio, Nueva Ecija. Naalala ko yung nanay ko. Ako naman. Lahat na sila. Ayan. Ang pag-aalaga sa magulang ay isang precious yan sa harapan ng ating Panginoong Hesus. Teka nga, mahalin mo ang lahat ng matatanda. Bagamat hindi ko siya nanay at hindi ko rin siya kadugo, pero bilang Kristiyano at bilang may puso ni Kristo, ay tayo ay pwedeng mag-alaga ng mga matatanda. And siya naman ay hindi iba sa akin dahil siya ay nanay ni Ate Rose, ang asawa ni Kuya. Masarap ba yung luto ko? Ako po yung nagluto ng pakbit. Nasarapan si Nanay Charing. Masarap, nanay, ano? Ayan. Nakikilala mo ba ako? Hindi. Hindi niya ako nakikilala kasi para siya nag-uulyanin na. Kaya tinanong ko kanina kung ilang taon na siya. Sabi niya siya ay 20s old pa lang. So, bakit kahit di niya ako kilala, mahal ko siya. Eka nga, syempre, ang ay minamahal. Okay pa? Gusto pa? Inom, tubig.
Nilambutan ko nga lang to dahil wala na nga siyang ipin lahat. Kailangan nang ibinibigay sa kanya ay yung may mga sabaw at mga malalambot na ulam. Katulad nito, dinurog ko yung dahil sa pakbit, matigas yung okra, yung ampalaya, yung sitaw, hindi niya kaya yon. So, ang pinili ko ay kalabasa. At nasarapan naman siya. Sa pakbit kasi ay merong kalabasa. So, kalabasa yung inano ko, tsaka nilagyan ko ng sabaw. O, nanguya mo, nanay? Ayan. Ang pagmamahal sa mga may edad na ay isa sa gustong-gustong ginagawa dapat natin, lalo na ito ay nakakatulong ng malaki sa mga may edad na. Eka nga mahalin ang mga balo. Balo na po siya. Wala na po ikaw yung asawa. Namatay na ang kanyang asawa matagal na. Ika nga, sino ba aakap sa mga balo? Kundi tayong mga malalakas. Tayong mga may puso ni Kristo. Kaya nga sabi, ang born again ay binago na. Hindi yung sarili lang ang aalagaan, sarili lang ang mamahalin. Kapag ikaw ay born again, pinanganak na muli ang Espiritu, ay mamahalin mo ang lahat ng nakapaligid sa atin. Kahit di mo siya kadugo, kahit di mo siya kamag-anak, mamahalin mo. Dahil ang pagmamahal ay nakaahin yan sa lahat ng tao. Wala kang pipiliin. Mamahalin mo lang ba ang kapatid mo, ang asawa mo, ang kamag-anak mo, o ang kaibigan mo? Paano naman yung hindi mo kaibigan? Paano naman yung iba na gustong makaranas ng pagmamahal, ng pagmamahal at pag-aalaga mo? Siyempre, nariyan tayo. Kaya nga kailangan lahat tayo ay makakilala sa ating Panginoong Yesus upang ang pag-ibig ni Kristo ay nasa iyo, nasa akin, nasa iyo, nasa akin, at yan ay i-impart naman natin. Hindi ba, Nanay Chari? Oo daw. O, di ba? Mahina na rin siya magsalita. Sabi nga, uuwi tayo sa tamang panahon, pero sa ating pag-uwi, mag-invest tayo ng pagmamahal. Yun ang legacy nating iiwan sa mundong ito. Ang magmahal, ang mag-alaga, ang dumamay sa mga nangangailangan. Sarap na sarap si Nanay Charing sa aking luto. Ay nako, I love cooking. Ayan. So kaya kailangan ay okay na okay pa? You want more? Gusto mo pa? Okay pa. Okay pa. Kasi, tubig mo na to. Pero ilan taon na si Nanay Charing, kuya? Ako, hindi na alam. Ikaw rin, di mo alam. Si kuyang ang kanyang manugang. Ayan. Gusto ba? Ayaw mo na? Gusto ko pa. Mamaya manalangin tayo na Charing, ha? Sunod ka sa panalangin ko, no? Mamaya ay magpe-pray kami. After makakain siya, magpe-pray kami. Ipagpe-pray natin na tanggapin niya ang ating Panginoong Hesus. Dahil sa ganitong edad ay kailangan nila si Kristo. Kailangan nila ng pagmamahal, kailangan nila ng yakap ng ating Panginoong Hesus.